Hi guys! Welcome back again to my channel, and for today's video is magbablog lang tayo ng maiksi. And for today's video is about sa gamot ng Seretide 250 Discus. This is maintenance for asthma. Kala ko dati wala talagang maintenance ang asthma. Kala ko nadadala lang siya sa inhaler, sa nebulizer. Hindi pala. Kasi dumating yung punto na nag-work ulit ako. Nagtrabaho ako doon sa trabaho ko. Medyo malamig kasi may aircon. Parang every day, every night, every morning, nagkaka-asthma ako. Ngayon, sabi ko, pag kailangan ko na siguro magpa-check up kasi umiidad na ako. Baka kailangan ko na ng bagong dosage ng gamot. Ngayon, nagpa-check up ako, pero hindi ako ina-asthma nun. As in, good condition ako. Pero kailangan ko talagang pa-check up para din sa kalusugan ko kasi hindi po maganda ang may asthma. Kasi po pag may asthma tayo at nahihirap tayong huminga is bumababa yung ating oxygen sa katawan. So, natakot ako kasi saka dumadating na din sa punto na nagkakaroon na ako ng palpitate pag ina-asthma ko. Kala ko hindi normal yun na nagkakapalpipate pag ina-asthma ka. Nung nagpa-check up po ako is, kinuwento ko lahat doon sa doktor, yung mga nangyayari sa akin, mga pag dumadating yung punto na ina-asthma ko. Normal lang pala yung nagpapalpipate ka, tapos nanginginig yung kamay pag ina-asthma ka. Ganun po pag nahihirapan ka huminga at umuunti yung oxygen na pumapasok sa loob ng katawan natin. So, pag tayo naubusan ng oxygen sa katawan, magkakaroon tayo ng diferensya sa utak at doon tayo magkakaroon ng makakomatos. Yun po yun. Ngayon, nagpa-check up po ako kay doktor. Narisitahan niya po ako ng gamot na pag ina-asthma ka, tapos narisitahan din po niya ako ng maintenance sa yung inhaler. Kaso, doon sa inhaler, hindi ko muna siya binili. Sabi niya kasi, bilhin ko muna ay yung gamot na tablet saka yung maintenance. Tapos, nag-start na ako mag-maintenance. Itinitake ko siya every morning saka gabi. Ngayon, nung itinitake ko na yung aking maintenance, gumaan yung pakiramdam ko. As in, hindi na ako ina-asthma tuwing umaga, gabi, madaling araw. Kalimitan kasi ina-asthma ako madaling araw. Oo, madaling araw. Ito yung gamot na nareseta niya sa akin. Ito yung Seretide 250 na Discus. Yes. Mabibili niyo siya sa butika na sa halagang 1,700 plus. 1,007,000 plus. Yes, 1,700. Bale, dry powder for inhalation. Yes, ito po yung maintenance ng may asthma. At hindi mo po siya mabibili nang wala kang reseta. Kailangan po may reseta ka ng doktor. Hindi mo siya mabibili over the counter. Yes. At ito po yung laman niya. Sira na siya kasi nagagamit ko na siya. Ito yung laman niya. Yan, ganyan siya, diba? Parang yung sa parang laruan lang siya. Yan. Ganyan po. At as in powder talaga yung laman niya. Kailangan pag-take mo nito, pagkatapos mo mag-take nito, mag-gargle ka. Mag-gargle ka ng tubig pagkatapos kasi yung lalamunan mo para kang iba, may something siya sa lalamunan. At yun din yung turo sa akin ng doktor. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano siya gamitin. Pag gagamitin mo siya, para kang mag-exhale, inhale lang. Hihigupin mo lang yung laman niya. Dahan-dahan inhale. Ay, exhale. Ay, mag-exhale. Dahan-dahan. Okay, ganito po. Ganito siya gamitin, guys. Hihigupin mo siya. Dahan-dahan. Yan. Tapos na magagargle ka na ng malinis na tubig. Ganito po siya. I-open mo lang siya dito. Ngayong morning, ako magte-take nito. Ganito ang ginagawa. Open mo lang siya dito. Tapos, yan o, may mga powder. Nagagamit ko na siya, kaya lumalabas yung powder.
Yan. Then, meron ka makikita dito na isa pang ganito. Ipupush mo lang siya dito pababa. Medyo magalit siya ng konti. Push mo lang siya. Yan. Tapos maglalak siya automatic dito. Tapos, ito yung butas. Dito ka hit, mag-hip, magaganon. Nung una, nahihirapan ako paano. Pero nasanay na din ako. Kailangan ko siyang intake morning and tuwing umaga at gabi para sa aking maintenance, para hindi na ako asmahin. Pero minsan nakakaramdam din ako ng parang aasmahin ako. Ganun naman, di ba? Mararamdaman kung aasmahin ka. Pag gano'n yung pakiramdam ako, nagtitake na ako ng gamot na yon. Yun yung pwedeng over the counter. Pero ito hindi. Yung gamot na yon. At higit sa lahat, nagkakaasma ako pag sobrang lamig, sobrang pagod, lalo na yung pag binibilisan ko yung kilos ko, yung gawa ko, ganyan, hinahapo ako. Yung lamig, tas init, sobrang init, tas alikabok, lalo na sa alikabok, sa perfume, sa matatapang na amoy. Ito, ganito na. Lalagyan lang natin bibig dito. Done. Tapos, close mo lang siya dito. Balik mo lang ulit siya. Tapos, mag-gargle na tayo. Kailangan natin mag-gargle kasi may something talaga siya dito kasi powder nga siguro siya. May something siya dito sa lalamunan. Yes. At, ito po, ulitin ko, kailangan nyo po muna magpa-check up sa doktor bago po kayo bumili nito. Kasi hindi po kayo bibigyan ng butika na wala kayong reseta. Medyo mahal to pero kailangan natin itong bilhin para sa ating maintenance. Alam nyo, pag ako naging vlogger, pag ako yumaman or kumita na sa pagiging vlogger, alam nyo, magagawa ako ng isang club about asthma. Yes. Tutulong tayo sa may mga asthma na kagaya ko. Lalo, ang hirap kasi pag wala kang pambili, tas ina-asthma ka. Naranasan ko yan dati. Sobrang hirap kasi hirap na huminga, tas wala kang pambiling gamot. Yes. Kaya, yun yung unang-una kong gagawin pag, hindi man una, pangalawa o pangatlo, kasi una yung pamilya ko. Pangalawa kong gagawin yung gagawa tayo ng club about sa may mga asthma na walang kakayahang bumili ng gamot na maintenance. Thank you at sana supportahan nyo ang aking vlog. Thank you for watching. Next video po natin, ipapakita ko ano yung gamot na pwede natin bilhin over the counter. Bye!